pinagmuni-muni ang mga nakaraang New Year, Christmas, whatever. Tanda natin ang Panginoon ay palagang nasa atin. Kaya nga inawit natin yung How Great Thou Art, yung mga makapangyarihan na powerful songs and hymns to praise Him. At bagamat hindi ko nakakita ang napakagandang mga ngiti ninyo, alam kong masaya ang iyong mga kalooban. At hindi $64 million ang smile na nakikita ko sa inyo, kundi 64 million pesos na, hindi dollars. Yung iba, dinar. So sa araw na ito, at bago tayo marinig ang mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay magbigay ng panalangin o manalangin sa Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli po namin ikaw ay pinasasalamatan ng galing sa aming kaibuturan ng aming mga puso at damdamin, Lord God. Tunay na ikaw ay makapangyarihan at kami yung inalalayan, proteksyonan sa mga nagdaang mga panahon, oras na pinahiram mo sa amin ang aming buhay na ito at ang mga bagay na aming natatamasa sa araw-araw. Thank you, Lord God, for all the blessings and trials at ang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya na pinagkulo mo sa amin. Sa araw na ito, samahan mo po kami. Alam namin na ang iyong banal na presensya, ang iyong banal sa itong Espiritu ay kasama namin sa mga oras na ito upang aming muling mapakinggan ang iyong banal na salita, upang lalong naming damhin, kainin ang iyong aming spiritual na buhay, upang lumakas ang aming physical, mental, and spiritual lives. Sa banal na pangalan ni si Kristo. Amen. The two gates, ang dalawang pintuan. So atin ang minsan ay nabanggit at alaala at napag-aralan ang pintuan. Very general. Pero dito sa pagkakataon ngayon ay dalawang gates. The two gates, ang dalawang pintuan o lagusan o dalawang daan ang ating pag-aaralan. The narrow gate and the wide gate. Proposition, Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Sa Kawikaan yan, chapter 18 verse 10. Sa Tagalog, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Amen. Bible reference, Matthew chapter 7, verses 13 to 14, na ganito po ating maririnig. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. So ang salita pong narrow gate sa Greek word ay stenos. Ibig sabihin stenos. Kasi siguro dito kinuha yung salitang stenography. Steno. Usong na noon yung para mabilis kang magsulat, mga steno. Yan, pinag-aralan niya natin noon yan eh. So, ang ibig sabihin ng narrow ay masikip. Masikip, cramp, makipot. So it is symbolical that a narrow gate or straight gate is referring to the Lord Jesus Christ. Jesus is the only way. Kaya nga makipot sapagkat ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang siya lamang mapagliligtas. Maraming umiiwas. Hindi nila nakikita. Making the path narrow because it's one specific entrance through Him. Specific. Hindi ka pwedeng mag-detour o umiwas. Siya talaga. John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. So napakaganda. Pag ang napasukan natin itong narrow na tumutukoy kay Jesus Christ, labas-pasok ka,
at hindi ka mawawalan. Palagi kang mayroon nga sa Proverbs sinasabi na tayong nanampalataya sa Diyos, kahit na ilang beses tayo matumba, 7 times or more than 7, malulugmok, pero tatayo. God is giving us always a chance. May mga pagkakataon tayo nanghihina at nalulugmok, natutumba. But God gave us another chance to stand up. So bakit yung wala sa Panginoong Hesus Kristo, isang bisis lang malugmok, diretso. Kaya marami sa ating mga kapatiran na ilang bisis na na-stroke, buhay pa. Buhay pa. Yung iba, hindi naman na-stroke. Katulad ng siguro naalala niyo yung isang teacher na because of stress, wala namang high blood. Kailan lang, di ba? This week. Sapagkat pinadimo siya, na-stress siguro, at maraming tinatawag na dapat niyang sundin, indicators, so to speak, pagtumba, diretso, namatay because of stress. Walang high blood. Hindi na maintain. Very young at that age. Kaya sabi ng iba, mabuti pa, magtinda-tinda na lang, huwag lang maging teacher. Ang hirap pala. Ang hirap maging teacher. Mga kapatid ko, ako'y teacher din. Napakahirap. Hindi ka yayaman sa pagiging teacher. Pero nandun ka. Because our Lord Jesus Christ is a teacher Himself. Siya ay the greatest teacher of all time. At siya ang nagturo. Kung walang teacher na katulad ni Jesus, sino ang magiging matuwid? Sino matuturo? Paano natin malaman ang pintuan na ito? Kaya nga mayroong teacher na dapat magturo na si Jesus ay sabihin na hindi lamang siya tao, kundi siya ay Diyos. Marami natuturo na tao. Nagkatawang tao. Hindi tao. Sapagkat kung tao, hindi naman kakatawang tao. Pero sila, linigyan ng period, tao lang. That is a very wide gate. Yung narrow, yung makipot, na turo, ayaw nilang pasukan. At gusto nang iligaw ang mga tao. Anong dapat gawin? Focus and difficulty. It requires effort para matuntun natin ang makipot na daan. Ang gagawin ng mga tao, mag-focus. Itoon na may pagsisikap. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God is righteousness, and all these things shall be added unto you. Saliksikin. Unawain. Sapagkat maluwang ang mga turo na very easy, kaya nga nandyan lang sila. Di ba? Very wide. Madali mong mahanap, very popular. Pero, nung ka, sapagkat ang dulo noon ay kapahamakan. With intentionality, ang sabi, hanapin niyo with intentionality. Ano ibig sabihin ng word na intentionality? Ito'y aking pong, nasa English po yan. At sinasabi na dapat kung tayo masikap na maghanap ng katotohanan, sabi niya, hindi lamang basta tayo maghanap at babasahin, but with that word intentionality. Intentionality in philosophy, the power of minds and mental states, ang ibig sabihin. Level 1, what to do. Level 2, what you speak. Level 3, what you think. Level 4, what you believe. Level 5, what you feel. Ang lahat ng emotions na ito dapat makapasok sa ating buong pagkatao. Ano ba ang ating ginagawa? Ano ba ang ating sinasalita? Ano ba ang ating iniisip? Ano ba ang ating pananampalataya? Ano ba ang ating nararamdaman? Yan ba ay nakatuon sa Kanya? To enter the narrow gate requires letting go of pride and worldly desires. Kung gusto natin makapasok sa narrow gate na yan, ang tinutuon ay katotohanan at kaligtasan, i-let go natin ang pride, ang pagmamataas. I-let go natin ang mga worldly desires, mga lust of the flesh. Lust of the flesh not only refers to sexuality, kundi sa kasakiman ng pira at material na bagay. The passage implies an active choice to follow Christ. What is your choice? We have the freedom to choose. Anong pintuan ang gusto niyong pasukan? Yung wide or yung narrow? The passage implies an active choice to follow Christ rather than the crowd. Ang mga tao ngayon,
hindi sinusunod si Christ, kundi yung kung alin ang marami. Yung crowd. Kung saan naroon ang dami, doon sila papasok kasi popular. Marami ditong artista, marami ditong mga kung ano-anong mga sikat. Focus lifestyle. Focus your lifestyle. Dapat nakatuon tayo sa mabuting mga gagawin. Yan ang ibig sabihin na with intentionality. Sacrifice and holiness. Yan po, kailangan para tayo makapasok sa tamang daan. Sacrifice symbolizes a life of true righteousness. Sacrificial love and obedience, often involving persecution or hardship the difficult way. Hindi madali. Di ba kung saan ang masukal, di ba hirap dumaan sa masukal? Tandaan natin na ang tunay na iglesia, ang tunay na kaharian ng Diyos is the most persecuted church. Kung nakaranas tayo ng mga persecution, kahirapan, maramdaman natin na nariyan siya. Dahil kung walang persecution, maaaring hindi ito ang totoo. Hindi ito tunay. Walang persecution. Walang nag-criticize. Wala kang kalaban. Parang ikaw ay pinabayaan na lang na ikaw ay magkasala. Kaya na iba, walang sa mga wide gate, mga turo, may mga turo na okay lahat. Lahat ng bisyo okay. Panigarilyo, mag-inom, okay, para hindi matisod. Kung anong sabihin, okay lang, nagmurahan, kung ano-ano, sugal, whatever. Doon sa isa, narrow, ay bawal. The few, only a relatively small number find and follow this path, emphasizing its exclusivity. Kaya, mahirap, kakaunti ang nakakatuntun, kakaunti nakakahanap. Only few can find it. Why? Because exclusive. Ibig sabihin, talagang hahanapin mo siya. Masusi. The wide gate in Broadway. Ano naman ang tungkol sa the wide gate in Broadway? Easy and popular. The spot seems easy and appealing. Appealing, nakakaakit. Ba? Nakakaakit, malaki ang mga struktura, magaganda sa loob. Kaya ang turo nila, pag pumasok ka sa kanilang sambahayan na maganda, ligtas ka. Pag lumabas ka, hindi ka naligtas. Nasa temple daw ang kaligtasan sa structure. Hindi, ang turo ng Jesus Christ, our body is the temple of God. Nakatira siya sa atin. Kaya palagi tayo niyang minamanmanan. Palagi nakatingin siya sa atin. At tayo hindi niya pinababayaan. Paano kung lumabas ka pala sa temple na sinasabi nila? Hindi ka naligtas. Dahil wala ka na doon sa loob ng struktura lang sa building. Tinuturo ni Jesus, kaya nga dumating si Jesus because noong panahon, nakatulong lang sila sa temple. The Temple of Solomon. Inalis na nga yan mga building na yan. Ayaw na ng mga offering because Jesus Christ is the offering. This is the only Lamb, the only Savior of this world. Na pag narito sa ating katawan si Jesus, we don't need anything. We have everything. Because Jesus Christ is everything for us. Kaya pala tayong pira, masaya tayo. Bakit? Nariyan yung mga kapatiran natin na mga giver, magbibigay sa atin. Hindi na tayo pababayaan. Because they are guided by God. Amen. Amen kayo. Tulog na ata kayo. Self-effort. False religion represents relying on self-righteousness. Self-righteous ang mga ito. Self-righteous. Not Christ. But we believers of the true Christianity. We depend everything to God. Kaya nga palagi tayo nagsumisimba. Palagi tayo narito sapagkat from time to time, we can commit shortcomings. Sometimes we don't commit sin, but we have shortcomings. Hindi natin mapunuan.
May mga pagkakamali pa tayo. Hindi tayo banal. But we need to be holy in His sight. That's why we need to come to the church. Not because we are righteous, because we committed some shortcomings in our lives. Nagkakamali tayo. Umiisip tayo, minsan nag-isip tayo ng hindi tama, then God will cleanse us every day of our lives. The moment that we wake up in the morning, when we refresh our minds, when we pray, God is renewing us day by day. Nasa Bible yan, it's biblical. Hanggang nandito pa tayo, kailangan pa natin siya, and we want to pin everything to Him. Human-made rules ang mga white gate na ito. Pag pumasok ka sa kanila, may mga rules sila. Worldly ethics, not Christ. The broad gate is popular way of worldly desires and self-reliance. Pagtitiwala sa sarili. Makamundong pagnanasa. Makasariling mapagmataas. At nariyan ang kapamakan. This road leads to spiritual destruction or eternal separation from God. Kaya kailangan natin ang discernment o masusing pag-unawa. Jesus calls for discernment. Gusto ng Diyos. Kaya nga kailangan natin si Jesus and the Holy Spirit, the Almighty God, to give us the power of discernment. Ano itong power of discernment? Kapangyarihan ng pag-unawa. To choose the narrow way over the enticing, nakakaakit, but dangerous broad way. Marami nakakaakit ngayon na iba-ibang relihiyon. Aakitin ka. Gagamitin ang pangalan ni Jesus sa labas ng kanilang building structure. Nariyan si Jesus na parang si Jesus ang itutunuturo. Pero pag pumasok ka, ilipat lalabas yung kanilang sariling sinulat na mga libro na hindi naman tungkol kay Jesus. Dinadaya ang mga tao. Ginagamit ang pangalan ni Jesus. So kailangan natin ng masusing pangunawa. Kailangan natin ng masusing pangunawa. Kawikaan chapter 16 verse 25 to 26. May daan na tila matuwid sa tao. Tandaan natin yan. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tandaan natin yan, mga kapatid ko. Daan na tila matuwid. Tila. It seems it is right. But ang pinaka-end, ano sabi? Daan ng kamatayan. Ano ang nasa loob ng narrow gate? Dapat alamin natin. Upang hindi tayo mapupunta sa wide gate, we must know what is inside the narrow gate pag tayo naroon na. Ano ang naroon? The Apostles' doctrine is inside the narrow gate. Apostles' doctrine. Doktrina ni Apostles. And number one na doktrina ng mga apostolis ay faith in Christ. Mark 16:16. Yan ang tinuturo doon sa loob ng narrow gate. Ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Yun ang dapat mong malaman pag nandun na kayo sa narrow gate. Repentance, number 2. Repentance from sin. Luke chapter 13 verse 3 to 4. Sinasabi ko sa inyo, hindi na dapat maliban kayo'y magsisi at ay mga mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Kalawa yan na dapat makita nyo sa loob ng narrow gate. Number 3, confession of Christ. Romans chapter 10 verse 10. Sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa katutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So we confess. When we repent, we must confess Christ. Kasama yan. Makita natin kapag tayo nasa loob na ng pintuan nating pinasukan na tinatawag na narrow gate. Number 4, baptism into Christ. Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ginawa na ba ninyo yan? Kung ginawa,
really, surely, 100% you are inside that narrow gate. Nasa pintuan tayo tama. Number 5, living in light and harmony with His will. Revelation chapter 2 verse 10. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen? Di ba? And Hebrews chapter 12 verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luglukan ng Diyos. Umupo sa kanan ng luglukan ng Diyos. At sasabihin nila, tao, bakit? Gusto nila doon din magluglok? Gagayahin nila si Christ. Sabi nga, ano ba kuya, ano ate? Sinuswerte ata sila. Hindi pwede sapagkat ang Panginoong Jesucristo galing doon kaya siya bumalik at naglukot ulit doon. Sasabihin ng tao, gusto nilang gayahin si Christ. Kaya ba nilang bumuhay ng patay? Kaya ba nilang magbigay ng miracles? Kaya ba nilang sila ba ay recognized, authorized, and approved by the Almighty God and His Son Jesus Christ and the Holy Spirit? Kailangan, we need the power of discernment. Conclusion, now is the day of salvation. Kaya ngayon, ang araw ng kaligtasan. Kung hindi pa tayo nakapasok sa narrow gate na yan na tinuturo sa banal na kasulatan, this is the right time for you to be saved. Kaya nga ang salita ng Diyos, in season or out of season, it must be preached. Walang panahon, walang seasoning. Na katulad ng mga prutas na may panahon ng oranges, may panahon ng mangga, may panahon mamunga ang ibang prutas. But the Word of God must be preached. Anytime, every day, 24 hours a day, 365 days a year, every day. Tulog man kayo, gising man kayo, busy man kayo kung ano, ito ang dapat marinig at ibigay sa mga tao. Now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahon ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. So dapat, kung tayo ay hindi pa nakakatanggap sa Kanya, ngayong oras na ito, tanggapin natin siya. Why? Because we are living in the dangerous times. We are living in the dangerous times. Datapwat, 2 Timothy chapter 3 verse 1-2, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sinulat ito 2,000 years ago. Mapanganib na noon. At lalo pang nagiging mapanganib. It becomes worse and worse as days go by, so to speak. Habang darating na ang Panginoon Kristo, nagiging worse ang mga kasalanan ng tao. Ano ang mga kasalanan niya? Sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Yan. Ay nariyan. So believers who walk in the right path, ang mga mananampalataya na lumalakad sa tamang daan, sa makipot na pintuan at daan, ay makikita at nadarama ang mga bunga ng Espiritu Santo. And what are the fruits of the Holy Spirit? May mga taong para silang tunay, but they don't have this fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22-23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay number 1, pag-ibig. Number 2, katuwaan. Number 3, kapayapaan. Number 4, pagpapahinuhod. Number 5, kagandahang loob. Number 6, kabutihan. Number 7, pagtatapat. Number 8, kaamuan. Number 9, pagpipigil. Laban sa magagayong bagay ay walang kautosan. No one can counter it. No one can substitute the love of God.
the agape from God. No one, nothing can compare to the fruit of the Holy Spirit. And who will give the Holy Spirit? The fruits of the Holy Spirit. Noong tayo mabautismuhan, Acts 2:38, sinabi na after baptism, you will receive the gift of the Holy Spirit. Ang nagbigay ang Holy Spirit, ano ang tatanggapin natin kapag binigyan tayo ng gift of the Holy Spirit? Sapatos, damit, pera, Holy Spirit din. When we receive the Holy Spirit from the Holy Spirit, we receive that Holy Spirit at nagbunga yun. Lagi tayong mapahibigin, naging tayong payapa, mapagpahinod na tayo, and all the things that had mentioned. And Galatians chapter 5 verse 22-23, it must reflect in our daily activities sa ating pagkatao. Yun ang light na nakikita ng Panginoon. That's why Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Galatians chapter 5 verse 25-26, kung tayo nang nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakan naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo, na tayo'y nangagmumungkahiyan sa isa't isa, nag-iinggitan sa isa't isa. Inggit, alisin. Mga anik-anik. Anik-anik, yung mga extra baggage natin. Pride. Self-righteousness. Kasalanan. Kaya nga sa Hebrews chapter 10 verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa, upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kaya kaligtasan maaaring mawala kapag hindi tayo nanatili sa loob ng kanyang pintuan. Alam niyo, noong panahon, yung tinatawag na the burden of traveler, sa Eastern Gate sila pumapasok. During the time of Jesus Christ. Kahit ngayon siguro mayroon pa, na doon sa city gate sa Jerusalem o sa mga syudad, may mga oras na ang main gate ng syudad isasara sa oras na yun. Parang may curfew sila. Pag nasara na, dumarating yung mga travelers na nag-journey, mga negosyante o kung ano man, na karga-karga sa kanilang camel ang kanilang kung anong mga karga. Ngayon, kung sarado na yung main gate ng city, paano sila makapasok? Kaya ginagawa nila, maghahanap sila ng gate. At ang Eastern Gate na tinatawag, kung hindi ako magkamali, yung gate sa Silangana na tinatawag, yun ay bukas. Pero ang tawag doon sa Eastern Gate ay Needle's Eye. Eye of a needle. Needle's eye. Kung tagalogin natin, mata ng karayom. Na makakapasok lamang yung traveler. Kung gusto niyang pumasok sa city upang magpahinga o whatever, yung karga ng lahat na karga ng camel niya na sinasakyan, aalisin niya yun. Aalisin sapagkat kung may karga, makipot ang daan, hindi makakapasok. Isang tao lang, isang camel. Kung gusto mong pumasok. Kaya napakahirap. What is the symbolism? Noong mga extra baggage natin, hindi natin madadala yan. Kung hindi natin bitiwan, sapagkat tayo lang ang gusto ng Diyos na makapasok sa kanyang kaharian. And extra baggage, let go! Ang masasama nating mga pag-uugali, tapo na yan. Alisin. Because they're nothing. It's Jesus Christ. Ayaw nang marami tayong dala. Kailan lang mayroong mayaman na hindi namin alam, wala ng sakit, pero bigla na lang nawala. Maraming hektarya siyang naiwan ng mga lupain na hindi man lamang na na-share. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, mabuti pa sa isang kamilyo na makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa mayaman na makapasok doon. And that is the symbolism of eye of the needle. The needle's eye, impossible. Kamilyo makapasok sa eye of the needle because this is a gate. Literal na may gate talaga doon.
na makakapasok ka lang kung walang bagahe. So, let go your extra baggage, mga kapatid. Kung mayroon tayong mga masamang kalooban, let go na natin yan this year. Para mag-ianan tayo, makapasok sa kanyang narrow gate na yan sa kaharian. Because God wants us to be holy. God wants to be in His kingdom. Hindi natin kailangan ng kayamanan na tayo lang ang nagtatamasa. Pride, self-righteousness, kasakiman. Ayaw ng Diyos yan. Gusto niya tayo makasama niya sapagkat mahal niya tayo at tayo pa niya tinutulungan. Say Amen! At nating palakpakan ng Panginoon Jesucristo ang Panginoon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Bawang banabis na makapangyarihan sa lahat. Narito ang iyong mga anak sa dakong itong mga alagad. Kami nagsusumikap, Lord God, upang maging kaaya-aya sa iyong banal na kaharian. Lord God, sana hindi masayang ang aming mga ginawang mga